Pero mas magayon siya pag bako hararom. Pag hararom kaya napapaot. Oo. Dapat siya mga digilang ang pala, digilang. Sa sunod na exposure, doon na sa Abaw lang. Oo. Yung nagmimil ng sir, ilang tons yun? Yung malaki, yung 2 to 3 tons per hour. Nasa 300 to 400 bags per day. Ito may rice mill din po dito, multi-pass, pero ano yan, 60 bags lang ang capacity niya per day. 60 bags. Sa ngayon hindi po, dryer po. So, yes ma'am, mag-ano tayo, mag-tour. Tara, tara. So, let's go po. Andito na sila eh. Okay, okay. Kasi, aalis. Dito nga tayo. Okay, ito po yung sinasabi kanina ni Miss A na flatbed dryer 1. So, ito yung unang nabigay na ma'am. Ayan. Kaya sinasabi kayo ni ma'am na dinidiscuss kayo na ni ma'am Annie na yan yung pinakaunang dryer na naibigay ng DA. DA ma'am, no? Ng DA. So, dyan sila nagsimula. Before sila nagsimula ng dryer, so doon muna po sa NFA nagbibilad ang CMPC. So, andoon lahat. Then, dito po tayo sa loob. Pagkainit. Okay, so medyo makalat lang kasi nagkakamada, nag-aayos ng mga palay. So ito po, ang tawag dito si circulating dryer. 6-tonner po siya. So 6,000 kilos po ang per load na kaya niya. Ayan po. Ang renta po namin dito is 5,500. 5,500 yan per load. So 8 hours to 10 hours depende po sa moisture content. Kung basa-basa talaga, matagal na maabot ng 10 hours. Pero pag sakto lang or dry siya na na ani, so 8 hours po dry na siya. Yan po. Circulating dryer, 6-tonner. Meron din po tayong bagong dryer sa Ocampo, RPC. Nandun po yung pinakamalaking dryer namin. 12-tonner po yan. 240 bags per load. So 2 unit na po yun, magdadagdag pa po ng 2. So gagawin namin 4 para marami-rami ang madadry na palay. Ito po yung mga pinakaunang dryer na naibigay kasama nitong RPC1 na building. Ito yung 12 million? Hindi po, hindi ma'am. Ang 12 million is nasa Ocampo. Yung nasa Ocampo. Nandun po kasi yung mga pinakamalaking, mga malalaking Ito, machineries. mga 5 million. Parang 8 ma'am, parang nasa 8 8. million. Kasabay ng machine. Pati building. Yes po. Dito po, pag nagda-dry sila dito, gagatungan siya dito. Ay, mainit po, mainit. Gagatungan siya. Arugasang. Pero may genset siya, generator. Para gumana yung blower, gumana yung mga system nito. Yung blower niya, yung pagsaligsig ng palay. So, may genset po siya nagpapagana. Sa inyo mo sir, saan kayo kumukuha ng ipa? Ipa? Sa Molino po. Nakusuplayan niya. Yes po, sobra pa nga po siya. Sobra pa siya. Kasi lalo na pag nagmimil na kami ng tuloy-tuloy, talagang sobra-sobra. Kaya tipid. Yes po. Process. Yes, ma'am. Sarili na siya. Opo. Yung panggatong niya ba? Oo. Yung balat ng palay. Oo. Yun lang yun? Balat lang ng Ulo na, ma'am. Rice na lang. Rice hull lang. Hindi, no? Parang hindi, Tipid siya. Kahit yung mga bagong dryer, ganun din. Rice hull din. Hindi na, yung iba kasi sir, electric ba? electric, Oo. kuryente. Opo. Yung iba naman is, yung mga fuel, Ang lahat naman po kasi na dryer, lahat po talaga siya may, may ganito. Di ba may Burn. diesel? Kuryente. Yes po, may diesel, may diesel.
May diesel po na ginagatong pero mas expensive po pag diesel. Oo nga, oo. Mas mahal Kaya, siya. Kung rice hull Ang lang. ang rice hull, magkano lang naman kung halimbawa bibili kayo ng sako, 10 pesos, 15 pesos per bag. So, ang isang load po nito umuubos lang po siya ng mga 60 to 80 bags na rice hull. Yes po, bago siya ma-dry. Yun pang naubos niya. 60 to 80. Mga flash dryer. Dati kasi yung mga una pa, gas, yung gato. Kaya lang mo na, Di ba yung sa discover itong ipa. Ay, Opo. Doon nga sa sa bukid noon, doon sa Panaw, yung ng busil ng corn. Oh. Ginagamit din nilang panggatong sa cabs. Oh, cabs. So, ginagamit nila. Sige po, dito po tayo sa rice mill. Rice mill. So ito po yung pinakauna namin na rice mill, almost 7 years, 6 to 7 years na po siya. So ito yung pinakaunang rice mill na company Co-op, si Multipass na rice mill. Na multipass siya pero maliliit lang pong elevator niya kumpara po ngayon sa rice mill namin sa Ocampo na sobrang laki. Ang laki talaga niya, ang laki niya. Parang kulbi lang ito eh. Parang Opo, Colby. ano. Colby. Colby siya. Ano naman ang kaya niya? 60 bags. Yung sa di ba, Jap, yung sa Santo Niño, mas malaki. 60 bags po per 8 hours sa isang araw. Hindi man po kasi siya gaano kabilis Oo. 60 bags ma'am per 8 hours. Yes po. Yun na yung maximum capacity niya. na rin yung result ng palay, sir. Ay, yung Yes ma'am, yung bigas. Kasi multipass no? Yun yung pang-commercial talaga, buo siya, ma'am. Wala pa kayo sir na yung tawag niya? Wala, sorter. Mayroon po tayong length grader sa color sorter po, nandun sa Ocampo. Yung malaking molino talaga. So makakapag-produce na tayo doon ng mga premium rice kasi wala na siyang broke, wala na. Puro na siya mahaba, talaga buo. So first class na, premium. Yes po. Saan yung ginagamit yung yung tik-tik sa yung ba? Yung binlod, Binlod. tinatawag. May bumibili po. Pinapakain nila sa mga manok, Feeds. Halo sa mga mga feeds. Di ba naman, nilulugaw para sa mga aso. Nilulugaw. Sir, ito, sir. Mga ilang months na itong na-stock. Ito mga bago to. Ito lang yung mga last year lang. Oo. Kasi dito po pa nagbo-blower ang dryer, talagang alikabok niyan. Puno yan dito. Kaya po ang nag-ooperate dito talagang full talaga sila. PPE. May mask. Kasi po ang dryer po hindi talaga namin maiwasan. Lalo na pa nag-unload. Ang alikabok talaga niyan, talagang sabog yan. Saan nilalagay? Ang alin po? Pala. Pag naglulog. Doon ma'am sa kabila. Dito lang. Ay, magpulino dito. Yung agulin ma'am, dito na ma'am, ibubuhos dyan. Doon po. Nag-roll siya, sir. Oo. Circulate. Pero ang recovery na. Recovery. Maganda siya ma'am. Pag bago ang palay, pag maganda ang palay, nagre-recover man siya ng 63 to 64. Kasi mabigat din kasi yung 65. Pero may mga sumusobra nga, nag-66, 67. Depende po talaga sa palay. Sa variety. 60 to Di ba 80 sinasabi? 40 pala yung kay Hamtik. So, Kasi hindi mo natin mapipili yung may laman so walang laman. Doon sa Diba? Hamtik ba? Depende talaga sa harvest. Hindi pa nila. Kaya nga, sabi namin, Walang 14 recovery. Kaya pag nagpalay procure po kamo, pasiguro kamo sa risiko. Dapat po mag-train may dakol kaming RC10. ang tawag diyan yung mga classifier. Magpaturo po kayo. Ito marunong mo yata mag-classify ng palay ma'am no. Mga greenish, 50%, 30% ganon. Diyan po kami nagbe-base para day ma'am po malugi talaga duman sa pag kilo kampare. Kasi diyan po kita malulugi. Huwag kang bili ng bili. Oo, diyan kita malulugi.
pag may... Dapat talaga may classifier. Pag medyo hilaw, may resiko. Oo. Dahil Oo, yung, tama. Depende. Madudurog siya. resulta ng bigas niya, mababa. Yung may timitim na. Kasi ang iba may palaman yan sa gitna. Lahat yan, ang pag nagbumibili po kami ng palay, ang ano, pinapaikutan namin yan tusok. Kasi ang iba, pinapalamanan, makita mo yung loob, bulok na or init na tumubo na. Eh, yung mga kalugian natin, na dyan tayo malulugi. Mga spotted na. Yan, magiging spotted kasi, lalo na pag... Laging bansok. Oo, bansok yan, paikot yan sa sako. Bagay kapag Ayan ang ano. lumawak na kasi talaga yung buying mo, Oo, meron diyang mandaraya. normal yan. Buti kung yung Tama, mga nilang meron talaga yan. Meron natin yung magpa-harvest, direkta, pagka after harvest, diretso. Diba nanonood lang ito sa pagkakarga ng Opo. pagbansok nila. Talagang palaman nila, digit na yung sa truck. Oo, ganyan nga yan. Sa kamada. Kaya pa, Kaya kami, kada lagay sa truck, bansok yan. Titingnan, may Nasample. itim, itatabi muna yan, papabuksan yan. wala eh. Iba yung recycle nun, iba yung recycle nito. Ganun po, para po hindi tayo malugi sa procure ng palay. Oo. Pamimili ng palay. Sige po, doon po tayo sa likod. Yung bago nyo, nakapasa na kayo sa ACC. Compliance. Environmental. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naisip po. Opo. Hindi ko... Kasi ang gumawa niya nun, doon sa office. Tara, ma'am. Dito po tayo sa likod. Oo. Dapat meron na kayo ito, 2 years after, meron na kayong ganito. Mayroon pa yan, ma'am, I think. Ay, aloy na kaya yan? DA pa yan? Ang mayroon, RCEF. Pero bako na siya RPC. RPS na, yun na to. Kaya lang, masa di rin, building. Ayun nga ni. Ito may dryer. Maliit lang nga. Ito yata yung first. Ayun, ma'am, tatlo ba ganyan, ma'am? Ano pa? Gabos po yan, operational. Kasi, lalo na pag, massive, Flatbed. ayun nga ni. Nalalaon na pati. Ayun nga ni. Kaya dapat si mga mga 5 months na, minimum na talaga yan. Nakasako pa siya, hindi na. Aqua na, talagang ano na. Iyo. Kaya nga ni, singunyan nga ning mga luma, talaga pinapulang. Paghalo. Pinagkamagana. Saan galing yun? Hindi yun ba yun? Carbonite. Ito ba ito? Saan galing? Binibili po yan. Iba naman. Bili ka ng iba. Ayan, saka yan, organic. Oo. Oh, grabe, walang tayo. Carbonized rice hull. Binibenta yan. 100. Yan na po kinukuha niya. Oh. Ano to? Ito yung ginagatong. So, ito naman yung mga rice hull. Sayang lahat pera. Ayan na yung panggatong namin sa mga dryer. Kaya pakamulino, iniimbak namin para hindi makalat. Hindi naman natin makita yung palay. Ma'am, pwede ko kayo mag-deliver na po na kayo. Kaya nga, wala Tapos yung mga machineries naman namin ito. Yung harvest ko, yung dalawa na yan, fully depreciated na, pero lahat yan umaandar. Kaya lang, sa ngayon kasi dito, ano yan ma'am? Yung isa, 6 years, yung isa, 7 years na yan. Ibubuhos lang. So, kakalat lang. running condition niya ma'am. Kailangan inuukay. Pero hindi na siya pwedeng Hindi naman, ganun na lang. paani kasi marami na nagre-reklamo. Oo nga eh. Kaya nga. Hindi na po kasi niya kayang anihan yung mga malalim na lugar. Palagi na siyang nakakapaot. Maliliit na kasi.
Di paano yung sir? Hindi na ginagamit. Ginagamit na po namin yan para sa farm school operation. Ay, para malinis. Demonstration Kasi sa mga nasa, estudyante. may mga bato, may mga Dito, pag magpapaani kami, yan na po yung pinapademon sa kanila. one sorted. Ayan po. And dito yung rice, yan yung rice field namin. Yung kulay green na paba na yan sa amin yan. nagtitest na po farm. 0.8 lang naman yan, ma'am. Oo, 0.8. Ang nakatanim po dyan, registered seeds para dun sa seed grower production. So, field rice ang bibili niyan. Anong sir? Ito, ma'am? Sa kaya? Oo, 1.2. Kasi ang 0.8 ito na area ng ano. Anong variety yung sir? 216. Registered seeds po yan. So, pinaproduce siya para maging certified seeds. Certified Na pinapabigay seeds po to. sa mga farmer. Yes, ma'am. Certified Wala seeds. kayong flatbed? Yes po. Sir, sa perak na lang yung isa. Oh, what's your And diretso na yan. Ito iba na. Yes po, yes po. Pero ito, ano to, registered seeds, seed grower. So, ang aanihin yan, ipapalaboratory para maging certified seeds na ipamamimigay sa mga Sa farmer. farmers. Yes po. Ito lang. Yan lang po, yung area na yan, napahaba. 0.8 lang daw. So, kung may mga farmers na maliliit lang pwede sila mag ng certified seeds. Mas mahal, di ba? Mas mahal man pag registered seeds yung tinatanim. Oo. Kaya lang, syempre, kailangan mo Mas mahal talaga, din ang pag may commitment ka kasi, pag may commitment ka kasi sa field rice, dapat, yung commitment mo, gawin mo. Gagawin. Oo. Kasi ang magiging isang seed grower kasi, dapat talaga, tututukan mo yung area, dapat. malinis. Oo. Ganun po talaga siya. Hindi siya pwedeng, Certified seeds. Oo. Pero mas Agrorobing malaki ka. kung per unit area, mas malaki ang kanyang ani at saka benta. Yes Kung po. certified seed grower siya. Yung pinta lang naman sa taas. Yung ani, hindi naman masyado sa taas. Oo nga, Level lang pero na. yung benta. Mahal pinta, siya. Dahil mahal yung pinhi. Binhi. Sa ngayon kasi 740 per bag at 20 kilos yan. So, ang laki. Ang buying yon? Ay, yes, ma'am. Okay. 20 kilos lang yan, 740. Imagine mo. No? Yun ang transplanter. Pero mas mahal din ang input. Mano-mano na po yan kasi malalim na yan. Tapos kasi ang pag seed grower ka po kasi bawal ka magtanim ng manual. Dapat po talaga mano-mano. Pwede ka naman mag-transplanter kaya lang Mahirap siya. mahirap na siya i-operate pag mga malalim na ang lugar. Malalim ito. Oh, pumalalim na yan pag dito na yan, oh. Sa legs. Ay, ma'am, ano nga siya, ma'am, parang tongro siya. Kasi ang tongro siya, cluster siya. Tongro yan. Pina-spray ko na siya, ma'am. Pina-spray ko na yan. Pero yung yung input din ng mga for certified seeds growing, mas mataas din. Yes, ma'am, mataas Mas din naman siya. dan siya. Oo. Yung seed na itatanim niya, binibili din niya yon. Binibili kay Or- Phil Rice. Kay Phil Rice. Registered seeds po ang tawag niya. Registered. So mahal din Kayo, yun. sir, kay Fellow Yes, ma'am. Ng pananim na seeds. Pananim mo. So pagka pala certified seeds, kada tanim mo, isang tanim lang yun. Hindi, walang F2, F3. Wala na, isang tanim. Kasi ma'am, Isang tanim lang. inbreed to. Oh, Ang may F1, F2 kasi yun yung mga hybrid. Hindi na pwede itanim, sir. oo. Hindi na pwede. Pwede man siya itanim, pero yun. Hindi na siya certified. Mababa na. Oo, mababa na grade niya. So kung certified seed growers ka talaga, bili ka talaga ng bili. Kada paani mo, bili ka na ulit. Bili talaga. Kasi walang iba kasi magpo-produce ng registered seeds ang Phil Rice. Ang Phil Rice lang. Foundation, sir. Ang foundation po, saan na yan? National yan. National pang nagtatanim yan, mga breeder seed, foundation seed. Basta sa Sa kanila yan, registered lang. One Ano yung foundation? Noon kasi yun, Ang foundation, pero oo. ngayon hindi. Hindi naman. Ang ano kasi, Anong foundation apat po kasi na types of seeds ng inbreed. Okay. Una po kasi breeder seed. Ang breeder seed, tinatanim po yan sa laboratory. Ginagawa nila para makukuha sila ng mga konting tissue doon sa mga tapos varieties. Gagawa sila ng bagong variety. Oo. Breeder seed yun. Breeder seed. Pag mamunga yung breeder seed, pag inanim, magiging foundation seed siya. Kung makapasa. Kung makapasa. Pag pumasa naman yung foundation seed, magiging registered seed siya. Okay. Pag naging registered seed siya, magiging na siyang certified seeds. Yun na yung seeds. pinapamibigay sa farmer. Yun ang itatanim nila. Opo. Parang good, ano na. po yung foundation. Oo, mataas siya. Pero yung foundation seeds kasi, hindi siya for
ano, for, Hindi for production. oh, for, For ano yun? For breeding. production siya, pero for breeding. For breeding seeds, yun. for seeds siya. Opo. Nagda-dwarf talaga sir. Ayun nga ni po. Oh, yung may muna sa gitna. Ay, sorry So, ma'am. maalaga pala yung ano, certified seeds. Ayun po. Parang ano, dali na rin. Ihatid mo sa terminal. Oo, pero yung karamihan, Duman na sa kantin. Ayun po ma'am. Ayun. sabi ko, alangan mo mabalik. Malaga di. Gini mo ko na driving. Precision cedar. Para, Itatanim siya ma'am pero seeds. Hindi siya hindi hindi siya direct, hindi seedlings. hindi seedling, seeds siya. Direct. Isang puno dito, sir. Isang puno dito pag ano. Ang isang puno dito. Hindi pa siya namin na-try kasi dinay mo namin siya, hindi namin siya pinuno. Mas maganda kasi hindi siya puno, dapat mayroon siyang space. How to use. Para mabilis siya buhos niya. Kasi pag wala nang space yung hangin, wala siyang ano. Hindi siya force. gagawin. Hanggang dito lang ang ano nyo. Direct seeding siya. Hanggang dito lang, sir. Sa anong ganito. Opo. Yung gusto ni ano, 45. You can adjust. Kasi nag-ano kami na Ano siya, accurate siya eh. Yung sa tudling, ano siya. Just complete the rest and then put them into the seed packet. Mabilis ito, no? Oo, ma'am. Oo, mabilis. Kesa doon sa nagaganon yun. Pero so, ganito na gamit nyo, hindi na yung seedling. Ganun pa rin, ma'am. Pag may seedling pa rin. Pero mas preferred talaga hindi yung ganito. ilalagay dito. After sowing, ma'am, sowing mo 24 hours. After sowing, papahinga mo ng 24 hours ulit. Pwede na siya. Basta may lumabas lang na new, oo, na konti. Okay na siya. Wag lang mahaba kasi Pag mapuputol. nasobrahan ng konti, marami ang lumalabas. Oo. Pag sobrang haba, halos konti ang lumalabas. Precise good day siya. Dapat lang yung konting yun lang, may lumabas na siya, okay na yun. So dire-diretso na siya. Opo, opo. Okay. May nabarkila pa nito. May mga pang dinedemo natin siya ngayon sa Nabwa. Kasi sa area natin, hindi na siya pwede. 2 beses namin dinemo dito sa Minalabak. Mabab. Palagi siyang nakakabaon. Kasi Ang bigat pati nito. Kasi dito sa Minalabak, di bahain ang area Oo. dito. Malambot. Maano ang Malalim na ang putik. Ay, yun. So, mas maganda ito doon sa... Mga mababaw lang. dry, no? Mga upland area. Oo, upland. pamili o kampo. Oo. pag nakakabaon, sir, ang ginagamit yung paghila traktor. Traktora. Kasi mabigat to. Sobrang bigat niyan. Traktora o kaya harvester. Opo. Kasi interesado kayo. Kasi nagano kami sa aspect nito. Picnic. Oo, pinli. Na Ganyan. kasama ng harvester, traktor, Oo. at saka ganito. Oo. Kaya Seeder. interesado akong paano kung ano naman yung tanim. Oo. Pwede ba talaga Oo. ano na hindi may stock lang. Oo, oo. Tama, oo. Kasi may stock lang naman, hindi na lang. Oo. Kasi dapat yung ano nyo, yung taniman, tama siya. Oo. Kasi yun nga, kung malalim, hindi ano. Yung sa amin, lupa yan ang lupa. May Mas mga okay lugar lang siya. yun na hindi kaya nito. Okay. Magkano ang ano nito? Ang machine, magkano kaya yan? Nga rin, ma'am. Ang quantity, ano, kung, ilang million ito? Worth? Di ko lang siya, ma'am, nakita. Mahal to eh. I think nasa parang 15 million. 15 million. So, grabe pala ang turnover niya. No? Alam mo, ma'am, ROI kasi niya. ito, mura man lang siya. Oo. Pero pag dumaan sa government, alam mo Yun yung na nga tax, eh. di ba? Tipin mo. Yung rice mill nga namin na sobrang laki, umabot ko ng 53,500,000. Pero kung bibilin mo yun sa sarili yung bilin, hindi nga yan naabot ng 30 million, I think. Ganun. Oo. Kumita siguro. Ganun kasi pag sa government. Magkano ang price kaya niya ko yun? Di ko lang siya mag-alam. Pero mahal yan. Million ng... Millions yan. Million yan, ma'am. Yan kasi yung yung gusto ni chairman namin. Kasi kaya nag-request din kami sa inantay lang namin yung accreditation. Re-accreditation namin sa RCEP pag sila expert. Okay. Pero okay na din kung binalidate na kami na RCEP. Inantay na lang po namin yung accreditation namin para may pasa ng helmet para mag-process. Nasa ilutan